Sa chapter na ito ay atin ang saksihan ang masasayang pagbabalik ng ating mga bida sa kanilang kasamahan sa Fairy Tail Guild. Kaya no further ado, simulan na natin. Nang madaling araw na nga ay andito nga si Windy habang niraramdam nga ang pag-alis ni Irene sa kanyang katawan. Nagulat naman siya nang biglang dumating si Ersa. Habang tinatanong nga ni Ersa kung ano nga ba ang nangyari kay Windy ay binanggit naman ito si Irene. Tugon naman ni Ersa na isang malungkot na tao nga raw itong si Irene. Subalit walang gabi na hindi niya nga raw ito iniisip. Dagdag pa ni Ersa na ang master nga lamang nila sa guild ang itinuring niya nga magulang at nang nakita nga raw sila ni Irene at sinabing ina niya nga raw ito ay iniisip niya nga ang kanilang mga bagay na kanilang ginagawa. Tugon pa ni Windy na hindi niya nga rin naman kilala ang kanyang mga magulang noon pa man. At nang hindi pa nga nakatapos magsalita si Windy ay bigla naman sumambat si Ersa at galit nitong wika na masamang tao nga raw itong si Irene. Dahil tinakot nga nito ang kanilang guild at si Irene nga lamang ang kalaban na hindi niya nga mapapatawad. Subalit sa huling pagkakataon nga raw ay ang mukha nga ni Irene ay nagpapakita ng pagmamahal at isang mabuting tao. Ika naman ni Windy na laging ginagabayan nga raw si Ersa ni Irene. Ika naman ni Ersa na hindi na nga raw dahil andito na nga raw sa puso niya ang kanyang ina na ikinasaya naman ni Windy. Dagdag pa nito na kahit naging kalaban niya nga si Irene ay hindi niya pa rin malilimutan ang kanyang ina. Habang isip naman ni Windy na masaya nga siya sa mga ginawa ni Irene sa kanya. Sa pagpapatuloy mula nga sa guild ng Diabolos ay nais ngang paawatin ni Natsu ang dalawang Dragon Slayers na kanina pa nga nagbabagayan na walang iba kundi sila Laxus at Kirin. Nagtataka naman si Lucy dahil hindi niya nga inaasahan na gusto nga pigilan ni Natsu na maglaban nga itong dalawa. Subalit wika naman ni Natsu na kung hindi nga raw ito tumigil ay sasali nga raw siya sa labanan. Sa pagitan naman nitong mesa ay nagharap nga sila Elipseria at Celine. Una na nga naglinaw ng salita si Elipseria na hindi na nga ba raw papatay ng mga tao itong Moon Dragon God. Tugon naman ni Celine na kung hanggat hindi nga rin gagawa ng masama itong mga tao. Nasa opinion nga rin ni Misaki na tama nga rin ang sinabi ni Celine. Nang gusto nga malaman ni Elipseria kung nasaan nga sila Ignia at Vernes ay wala nga rin kaalaman ang Moon Dragon God. Kaya naman galit na sumigaw nga itong si Elipseria at wika pa niya na humingi nga raw ng tawad si Celine na sa mga taong pinatay nito kasama na nga ang kanyang mga kaibigan at kasamahan nito sa guild. Habang tumahimik lang naman ang Moon Dragon God ay patuloy pa rin si Elipseria na pinapalabas ang kanyang galit. Habang umiiyak na nga itong matanda ay wika pa niya na naiintindihan niya nga raw ang ginawa ni Celine upang mailigtas nga ang sarili nito. Subalit hindi niya nga malilimutan ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan na pinatay nga ng mga Dragon Gods. Nababahala naman sila Keria at Misaki nang makaramdam nga sila ng mahika ni Celine. Subalit ikapat nito na hihingi nga lamang siya ng tawad. Habang sa patuloy nga ng pag-iyak itong matanda ay humingi naman ng tawad si Celine na walang kabuhay-buhay na ikinabigla naman ni Elipseria at ng ating mga bida. Kahit na naiinis nga itong si Elipseria ay bigla naman itong tumatawa ng napakalakas. Tanong naman ni Celine kay Misaki kung may mali nga ba siyang sinabi. At hanggang sa yumuko na rin si Elipseria sa misa at humingi nga rin ito ng tawad kay Celine dahil sa pagpaslang din nila sa mga inosenteng dragon. At nang naging maayos na nga ang lahat ay masaya na nga ang ating mga bida at ang mga Diabolo sa naging ugnayan nila sa isa't isa. Tugon pa nga ni Misaki na pareho nga lamang ang mga dragon at ang mga tao. Sumang-ayon naman si Celine na dagdag pa nito na kailangan nga rin ng respeto upang manatili nga ang kanilang mabuting ugnayan. Wika naman ni Elipseria na sila Ignia at Vernes nga ay ang siyang kinatatakutan sa ngayon. At hindi nga dahil sa mga Dragon Gods ito kundi dahil sa kapangyarihan nila na kayang masakin ang buong mundo ng mga tao. Dahil nga sa pahayag ni Elipseria ay tinanong na nga ni Celine na kung nasaan na nga itong sandata na kanyang hinahanap upang matalo nga sila Ignia at Vernes na ito nga ay tinatawag na si Athena. Nagtataka naman ang ating mga bida tungkol sa binanggit ni Celine na si Athena. Subalit hindi nga rin alam ni Elipseria kung nasaan nga ito. Tanong naman ng matanda kay Celine kung paano niya nga raw nakuha itong impormasyon. Tugon naman ng Moon Dragon God na marami na nga raw siyang napuntahan ng mga mundo at lahat nga raw ng napuntahan niya ay nawala nga raw ang mga Athena, maliban na lang sa mundo ng mga tao. Wika naman ni Natsu na wala nga raw siyang pakialam dito kundi talunin nga ang natitirang mga Dragon Gods. Hindi naman sumang-ayon si Celine dahil hindi nga raw matatalo itong Gold Dragon God na si Vernes, na kung saan isa nga itong konsepto ng isang dragon na nabubuhay at minsan nga rin ay hindi. Sa pagtatapos nga ng samahan ng mga Diabolos at ang kanilang bagong master na ang Moon Dragon God sa ating mga bida, ang masayang wika pa ni Natsu na hahanapin nga raw nila si Ignia at Vernes. At sa unti-unti nga nilang pagpapaalam ay masaya nga si Hako sa kanilang bagong master. Tugon naman ni Celine na bumisita nga raw ang ating mga bida kahit kailan. Habang nagpaalam na nga sila Windy at Hako ay labanan pa rin ang tukoy ng dalawang Thunder Dragon Slayers na sila Laxus at Kirin. At hanggang sa tuluyan na nga nagpaalam sila Natsu at ang buong Fairy Tail sa mga Diabolos at kay Celine. Masaya namang tugon ni Elipseria na sa muli nga rin nilang pagkikita ng Moon Dragon God at gayon din naman si Celine. Tanong naman ni Elipseria sa ating mga bida na kung may detalye nga ba sila upang hanapin nga ang mga natitirang Dragon Gods.
Subalit nang wala pa nga silang paraan ay babalik nga raw muna sila sa kanilang lugar. Sa pagbabalik nga nila Natsu sa Fairy Tail Guild ay tulad nga ng mga nakasanayan natin ay masayang nagkita-kita nga itong ating mga bida. Gayunpaman pinagbibiroan na nga nila Natsu at happy ang kanilang master na si Makarov na sa pag-aakala nga raw nila ay patay na nga raw itong matanda. Hindi nga pa rin nag-iiba ang mga ingay sa kanilang guild. At ganoon na lang din si Jovia na agad nga nitong niyakap ang kanyang minamahal at pinag-uusapan nga nila ang tungkol sa biglaang pagpalit ng kanilang katawan. Masaya rin si Wendy sa pangangamusta ng kanyang mga kaibigan, pati na rin ang mga kasamahan ni Laxos na nababahala nga ito sa biglaan niya ring paglaho. Bigla naman napansin ni Makarov na inalis na nga ni Laxos ang mismong lakrima sa kanyang dibdib, na dahil sa pagkuha niya nga nito ay nalaman niya nga rin ang kanyang tunay na kapangyarihan. At napahanga naman ang kanyang mga kasamahan. Galit naman na nababahala nga si Libby sa pagkawala nga rin ni Gagel dahil pagpapaalala pa nito na maging ganap na ama ng araw itong si Gagel. Masaya namang ibinahagi ni Natsu ang naging sitwasyon ni Lucy nang dumikit nga ito sa mismong labyrinth at hanggang sa tuloy na nga ang kasiyahan sa loob ng Fairy Tail Guild. At masaya nga si Lucy na bumalik nga ang mga ingay sa kanilang guild. Pinahayag naman ni Ersa kay Makarov na bumalik nga lamang sila dito sa ilang mga araw at gusto nga niyang mahanap ang isang libro tungkol sa mga 5 Dragon Gods. Subalit wika pa ng matanda na nawala ng araw ang kanilang mga libro na ikinagulat naman ni Ersa. Sa pagpapatuloy, habang masayang naglalakad nga si Lucy kasama si Flo upang umuwi sa kanyang bahay, ay iniisip niya nga rin ang mga nakaraang labanan at pakikipagsapalaran nila ni Natsu. At nang binuksan nga ni Lucy ang kanyang pintuan ay bigla naman sumalubong sa kanyang kwarto ang buong miyembro ng Sabertooth na laking ikinagulat nga ni Lucy. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan, ano na nga ba ang layunin ng mga Sabertooth sa muli nilang pagbabalik? Lahat ng yan ay ating aalamin sa chapter 124 to 125, The White Wizard Athena. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Alan Mamanterio at Alma Giganto. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang, this is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan, paalam!